Yan. So, yan po ang topic po natin ngayon na Roque, sangkot nga ba sa Pogo? Yan. Yan po ang ating topic ngayon. So mga kaibigan, kamusta po sa lahat po ng mga kababayan natin sa iba-ibang panig ng daigdig, no? So yung topic po natin dito mga kaibigan ay tungkol nga po dito, no? Sangkot nga ba si Roque, no, dito sa Pogo at ang Malacanang sa panahon ni Duterte, ha? Sandali, linawin natin, ha? Lagyan natin ng Malacanang sa panahon ni Duterte. Dun sa nahuling sa Porac, Pampanga. Roque, sangkot nga ba sa Pogo at ang Malacanang sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan. So yan nga mga kaibigan, no? Exciting po ito, no? Kasi mga kaibigan, di ba ang yabang-yabang ni Harry Roque, no? Ang yabang-yabang niya mga kaibigan, no? Alam niyo ba, ang sabi ni Harry Roque, huwag daw bigyan ng masamang kahulugan, huwag daw bigyan ng mali siya, yung nakita na dokumento doon sa Porac, Pampanga. Hello? Kayo nga, di ba? Kahit na yung dokumento ng PDEA leaks kuno, na halatang-halata naman na hindi naman totoo, na halatang-halata naman talaga, na gawa-gawa lang, ito ginagawa yung legal documents. Pagkatapos ito, makikiusap ka, sasabihin mo na wag bigyan ng masamang kahulugan yung nakitang dokumento. Hello, Harry Roque, hindi po pwede yan. Kailangan ito imbestigahan. Kaya mga kaibigan, no, papanood ko lang sa inyo itong balita, no, sa GMA, no, para makita nyo. Kasi ang yabang-yabang, pagkatapos eto pala. Grabe mga kaibigan. Isang dokumentong pirmado ng isang dating opisyal ng gobyerno ang natagpuan sa pinakuluglog na Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Meron ding pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Veneracion. Emil, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga otoridad, Emil, nakapagtataka yan. Sagot naman ni Roque, wag daw itong haluan ng mali siya. Puwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga iligal na aktibidad. Sa Security Office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa ni-raid na compound. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasurpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe, Oktubre nung nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Deny. Baka nakitira po siguro dyan. Ang yabang mo Roque Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo Kaya na pala pinaniwalang pro-China. ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub.
Meron ding natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap, ransom, human trafficking at murder. Natapos na ngayong araw ang paghahalughog sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound na ito, pero mananatili pa rin naka-lockdown at babantayan ang compound. Ang isa sa mga posibleng susunod na mangyayari ay pagsasampa ng forfeiture case para raw mapasakamay na ng gobyerno ang buong compound. Emil. Maraming salamat, June. Diba? Veneracion. So, mga kaibigan, kaya naman pala si Roque, no? Kung pag-analyze natin na, kaya pala si Roque, mga kaibigan, ay pro-China, no? Talagang pinagtatanggol talaga nila ang China. Kasi nagtataka ako dyan, guys, kasi ang alam ko talaga si Roque, mga kaibigan, galit nga yan sa China, di ba? Napanood nyo ba yung luma niyang video noon na sinasabi niya na yung West Philippine Sea, atin yan, hindi dapat tayo lang ang makikinabang dyan, na hindi pwedeng manghimasok ang China. Talagang siya noon, very vocal siya, guys, na galit talaga siya sa ginagawa ng China. Pagkatapos magtataka ka na lang, di ba, biglang nagbago bigla yung mga statement niya na yung kesyo bato lang naman daw yung pinag-aagawan dyan, kesyo wala naman daw, hindi naman daw fishing ground, etc. So magtataka ka na bakit napaka-drastic ng change ng kanyang paninindigan, na noon eto very firm siya, no, na talagang atin yung West Philippine Sea, ganyan, no. Galit pa siya sa China, pagkatapos ngayon ganon. So makikita natin parang ayan, no, talaga lumalabas na, mga guys, yung katotohanan, no, lumalabas na talaga. So, ang maganda nito kasi patuloy pa rin po na ang Presidential Anti-Organized Crime, no, ay talagang, eto po, mga kaibigan, ang nagpa-direktiba po ito ng Pangulo natin, ha. Ginamit mismo yung Presidential Anti-Organized Crime, no, sa Pangulo natin yan. So, eto, very serious po talaga ang Pangulo natin, mga kaibigan, na talagang linisin ang lahat ng ito, at kita mo magkakaroon ng pagsisis, mga kaibigan, doon sa mga Pogo Hub na ito ay kukunin ng gobyerno, no? Kasi mga illegal, mga kaibigan, eh. So pag nakuha ito ng gobyerno, no, na pasakamay ng gobyerno ang pag-aari sa mga Pogo Hub na yan, so dagdag po yan sa asset po ng gobyerno at mapapakinabangan po yan ng taong bayan, no? So eto, mga kaibigan, lumalabas na, patuloy na lumalabas ang kanilang mga baho. Kaya naman pala, mga kaibigan, galit na galit sila kay President Bongbong Marcos. Kasi eto, mga kaibigan, napakarami pala napakarami pala nilang baho, basura na tinatago, na kaya naman pala atat sila na paalisin ang ating Pangulo at ipalit si Sara Duterte dahil unti-unti naglalabasan ang kanilang mga basura. Nakita nyo na, mga guys? So, talagang malalaman mo pala talaga na ganito pala talaga yun, mga guys, no? Kasi magtataka ka, no? Nung umalis si Pinoy, no? Nung pagkatapos ng termino ni Pinoy, mga kaibigan, nanahimik si Pinoy, di ba? Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Ibig sabihin, kung ano lang yung nangyari sa administrasyon niya, yun lang. Wala siyang tinatago. Pero pagdating kay Duterte, pagkatapos na, mga kaibigan, ayan, nagsianuhan sila na gusto nila makabalik agad sa pwesto. Gusto agad nilang hawakan ulit ang Pilipinas. Kasi hello, ang dami palang baho nila na tinatago, na natatakot sila na ang mga baho na ito ay lalabas. At eto na nga, isa-isang lumalabas ang baho nila, mga kaibigan, no? So eto, nakikita na, mga kaibigan, at patuloy po yan na talagang i-update po natin yan, mga kaibigan, 10 hours ago yan. So ibig sabihin, mamaya, mga kaibigan, makikibalita tayo sa mga investigasyon, no? So, eto yung sinasabi, mga kaibigan, nung sa PAO, no? Eto yung sinasabi nila na magugulat daw ang sambayan ng Pilipino. Magugulat tayo.
'Diba? Kapag nalaman natin kung sino yung behind dito sa pogo na to, magugulat daw tayo. So kita nyo, gulat tayo, 'di ba? Ang akala nung iba si Gloria Macapagal Arroyo, yun pala, eto lumalabas, Harry Roque. At mga kaibigan, may nakita pa na mga pirma daw ni President Duterte. Okay, pakinggan natin, mga kaibigan. Napanood ko to kanina eh. May statement si Roque. May statement siya. Siyempre, magdi-deny. Si Ang Kabunyog. China, dahil marami ring mga bagay doon sa mga niraid na pugo na nag-uugnay talaga sa China, may statement din ng China. So, todo deny ang China, todo deny si Roque, todo deny sila lahat. Oh, kaya ang yabang ni Roque. Ang yabang niya, yung pala. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang yabang ni Roque, akala mo kung makapagbatikos, akala mo kung makapagbatikos. Napakalinis. Yun, lumilitaw na ngayon. Ang palusot lang naman ni Roque, mga kabunyog, may posible raw na kliyente niya yung nandun sa loob ng illegal na pugo sa Purak. Yan, tama ka, Kabunyog Orly Mantala. Labis na naman ang gagawin niyang palusot. Bullseye. Sabi ni Mario, bullseye kay Roque and Dudertis. Pati China, Kabunyog Maribik, nag-release din ng statement ang China. Hindi raw sila involved dyan sa mga pogo-pogo na yan. Yung embassy ng China nag-release ng statement. Siyempre, i-deny nyo. Pero ang malinaw na ngayon, sino talaga dyan ang mga involved sa mga pogo na yan? Mga Duterte, yan, si Roque mismo. Kaya ito, natagpo ang papeli sa Pogo Hub sa Purak na pirmado umano ni Harry Roque, biniberipika ng PAOK. Ang ibig sabihin ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. So, ayun nga mga kaibigan, So, iniimbestigahan na ito ngayon, itong mga dokumento, hindi lang po isa, kundi hindi lang dalawang dokumento, Maraming dokumento ito na nakita nga na andun po mga kaibigan, pumipirma talaga si Harry Roque. At sa opisina din po ni Harry Roque at meron din pong di umano mga dokumento na nakita din na meron ding pirma ng dating Pangulo. So ito, makikita natin na kaya naman pala talaga sila atat na atat sila na paalisin si PBBM sa katungkulan sa pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasi natatakot pala talaga sila mga guys na talagang lumabas yung kanilang mga baho, yung mga pinaggagawa nilang kalokohan sa bayan, So eto kaya naman pala, 'di ba, kung napanood nyo, may nag-comment nga dito yung meron daw siyang video, sandali May video akong napanood ni Digong, sinasabi niyang matinong company ang Pogo. Yan, meron din ako niyan, napanood ko din yan na sinasabi po ni Digong, kanya pong inaabsuelto niya ang Pogo na maganda naman daw yung Pogo, At sabi nga niya, yan daw ay makapagbigay ng taxes, ng pera na kakailanganin daw natin sa pandemya. Pero yung mga nag-a-analyze, mga kaibigan, sinasabi nitong mga nag-a-analyze na yung Pogo, yung kanilang naibibigay na tax sa bayan, kulang pa para i-compensate o ipambayad man lang doon sa mga damages na nagagawa. Alam naman natin kung anong nagagawang damages ng Pogo. Walang iba kundi yung mga krimen, mga kidnapping, may mga torture pa nga, di ba? So, kitang-kita natin dito na hindi nakakatulong ang Pogo sa society, sa pamahalaan, at sa pamilyang Filipino. Nakakasira ito. At saka isa pa mga kaibigan, sino ba ang mga empleyado ng Pogo? Guys, 90 something percent ang empleyado ng Pogo ay pure Chinese, hindi po Filipino. Kung may Pilipino man doon, kaunting-kaunti lang, at ang kanila pong mga trabaho doon ay yung mga menial task. Yung mga task na, halimbawa, tagalinis, mga ganon lang mga trabaho ng mga Pilipino doon. Pero halos lahat po sa mga Pogo operations,
Chinese po talaga. Kasi mga kaibigan, yung kanila pong mga Chinese po yan eh. So hindi po alam yan ng mga Filipino. Kaya kung sasabihin ni Digong na maganda yung Pogo, no? Sinasabi niya dati, maganda yung Pogo kasi nagkakaroon din ng trabaho ng mga Filipino. Hello? Ang binubuhay mo sa Pogo, hindi ang Pilipinas, hindi ang Pilipino, kundi yung mga yung mga sindikato. Yun ang binubuhay ni Digong, ang mga sindikato. Kasi yung Pogo mga guys, sindikato yan eh. Niyan, big time syndicate po yan, yung Pogo na yan. At yun nga mga kaibigan, nakakalungkot kasi eto, yung Pogo ngayon ay talagang number 1 na problema ng ating bayan. Yan po yung Duterte legacy. Yan ang iniwan ni dating Pangulong Duterte. Yan po ang kanyang legasiya. Ang best president ng mga DD sheets, di ba? Sinasabi ng mga DD sheets, nakakamiss naman si Tatay Digong. O nga, the best president. Hello, the best president. Nag-iwan ng napakalaking problema sa kay PBBM. The best president ba yun? Ha? Magaling yan si Yusek Gilbert Cruz. Dapat maging DILG secretary. Palaban yan sa mga anay sa lipunan. Appointment paper na may letterhead of biglang nawala. Sandali. Appointment paper na may letterhead of the Office of the President signed by Harry Roque. Isa ito sa nakita. Correct. Yan po, isa yan sa binalita, no, na may mga nakitang dokumento na appointment paper, no, may letterhead ng Office of the President, no, at si Harry Roque, kasi di ba si Harry Roque ang spokesperson, no, so mga anak na Pogo ang mga taong yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sangkot yan. Opo. Good morning, Ma'am Admin Rich. Pero ngayon, kita mo, nakikiusap siya. Sabi niya, wag daw bibigyan ng masamang kahulugan kasi lawyer lang daw siya, etc. Ang dami niyang sinasabi. Hello? Wag bibigyan ng masamang kahulugan. Ay, mga dokumentong yan, pirmado. Samantalang yung dokumento ng sinasabi niyong PDEA leak na gusto niyong sa mga tao na totoo, wala ngang kapirma-pirma, di ba? Kinwestiyon nga yun. Kasi ang isang dokumento, pag mga walang pirma yan, ibig sabihin, tsaka walang control number. So, ibig sabihin talagang peke. Pero anong sinasabi ni Harry Roque? Totoo daw yun. Pero itong mga dokumento na nahuli ngayon, no, na nasabat diyan sa Porac, Pampanga, sa Pogo Hub na yan, may mga nakapirma at isa siya sa nakapirma. Pagkatapos sasabihin niya, wag daw bibigyan ng masamang kahulugan kasi mga daw niya yun, baka yun daw yung kanyang mga kliyente na naging lawyer daw siya dati. Hello! Kahit ano pang gawin mo na pag-reason out, no, kahit ano pa ang gawin mo, talagang mahuhuli ka dyan. Talagang malalaman yan kasi meron tayong mga magagaling na investigador. Kaya kahit na magbulid-bulid ka ng kasinungalingan mo, wala kang magagawa dyan. Kaya naman pala mga kaibigan, grabe ang kanilang mga pinapakalat ngayon, no, sa social media.